Ang mundong Arabo ay inaatake ng Islamic Republic mula Kuwait hanggang Bahrain hanggang UAE. Ano ang tugon ng kanluran? Halos wala, pero marami namang pahayag ang gitnang silangan. Tatalakayin natin ito rito sa Our Middle East. Khalid, sobrang delikado ngayon ang sitwasyon sa gitnang silangan. Hindi alam ng mga tao kung ano ang iisipin sa katotohanang mas binobomba ng Iran ang mga kapitbahay nitong Arabo kaysa sa pakikitungo nila sa Israel. Dahil kapag Israel ang kalaban, alam nilang sila ay mawawasak. Pagdating naman sa Estados Unidos, hindi nila alam kung ano ang iisipin tungkol dito. Tama ka rin na walang nakakapansin dito at walang nagsasalita tungkol dito. At ang tinutukoy ko ay ang mga pag-atake ng Iran sa mga pro-kanluraning Arabong kaalyado ng Amerika. Ang katahimikan ang nagpapalakas sa rehimen ng Iran at nagbibigay daan para ipagpatuloy nila ito. Naging normal na para sa amin na magising sa umaga at marinig na, alam mo na, binomba ang Bahrain, binomba ang Kuwait, tinamaan ng mga drone ang United Arab Emirates at Saudi Arabia. At parang alam mo yon, normal na lang ito at tinatanggap na lang. Hindi dapat ito tanggapin. Mali ito. Ito ang mga kaalyadong Arabo ng Amerika. Ang bawat pag-atake sa kanila sa bawat isa sa mga bansang ito ay lalo pang nagpapahina sa kredibilidad ng Amerika sa gitnang silangan. At ang magandang balita ay pinapalakas nito ang posisyon ng Israel dahil ito mismo ang sinasabi ng Israel na walang kasunduan sa rehimen ng Iran ang makakapangdala ng katatagan sa gitnang silangan. Napakadelikado ng rehimen ng Iran. Ito ay nagdudulot ng banta hindi lamang sa Israel, kundi pati na rin sa Estados Unidos ng Amerika at sa mga kaalyadong Arabo ng Amerika. Ngayon, ang magagawa na lang ng Israel ay umupo, manood, at umasa na ang pandaigdigang komunidad, lalo na ang Administrasyong Trump, ay magigising at makikitang napakadelikado ang rehimeng ito. Isa itong napakadeterminadong rehimen. Ito ay isang rehimen na determinado, talagang makamit ang layunin nito. Pakiramdam nila nagtagumpay ang kanilang rehimen. Ito ay isang rehimen na pakiramdam nila ay natalo nila ang Estados Unidos ng Amerika at ang natitirang bahagi ng mundo matapos ang kamakailang digmaan. At ito ay isang bagay na napakadelikado. Khalid, hindi ba't ka mangha-mangha na merong ilang milyong Muslim at mahigit 1 milyong Arabo na naninirahan sa Estados Unidos? Wala kang makikitang anuman, walang mga demonstrasyon, walang mga protesta, walang galit sa komunidad ng mga Arabong Muslim sa Estados Unidos kapag ang mga estadong Arabong Muslim ay tinatamaan ng ekstremistang Persyanong Shiite na rehimen. Kawili-wili iyan, kaya hindi ibig sabihin na ang mga Arabo at Muslim na nakatira sa Estados Unidos at sa kanluran ay walang pakialam sa kanilang bansa. Wala silang pakialam sa kanilang rehimen. Hindi nila iniuugnay ang sarili nila sa mga rehimen. At sa kabalintunaan, tutal pa nga sila sa makakanlurang pananaw ng rehimen. Ayaw nilang tanggapin na konektado ang mga rehimeng ito sa Estados Unidos na kanilang tinitirhan. At ito ang isa sa mga pinakamalalaking kabalintunaan ng buong sitwasyong ito. Makikita mong maraming Arabo at Amerikano ang nandun, tumakas mula sa sarili nilang bansa. Lumipat sila mula sa kanilang bansa dahil sa matinding kahirapan, diktadura, kakulangan ng malayang pamamahayag at kakulangan ng demokrasya. Pagdating nila sa Amerika, wala na silang pakialam. Hindi sila kumikilos para isulong ang demokrasya, kalayaan sa pananalita at kalayaan ng media sa kanilang bansa. Nanonood lang sila sa gilid. Mas malala pa, minsan, nagiging ekstremista pa sila gaya na nabanggit ko. At tinututulan nila ang katotohanan ang kanilang mga pinuno at gobyerno ay makakanluran. At ito ay isang bagay na, gaya na alam mo, napakagandang punto na iyong binanggit. Sa tingin ko, panahon na para magising tayo. Dapat itong magsilbing babala para magising tayo. Bakit kaya na ang tanging mga demonstrasyon na nakikita natin sa mga campus at sa iba pang lugar sa US na inorganisa ng mga Arabo, Amerikano, Muslim at iba pa, bakit ang mga demonstrasyong ito ay nakatuon lamang laban sa Israel? Bakit walang nagsasalita? Wala akong nakikitang totoong pro-Iranian o anti-Iranian na mga protesta doon. Wala akong nakikitang mga Kuwaiti na nasyonalista na nakatira sa US. Wala akong nakikitang mga tao mula sa Gulf na napapahayag ng pag-aalala, maliban sa ilan at hindi rin malakihan.
Inaatake ang mga bansang ito at dapat mapagtanto ng administrasyon ni Trump at iba pa sa Amerika na napakadelikado ang mga ataking ito laban sa mga kaalyadong Arabo at Muslim ng Amerika sa gitnang silangan. At kung hahayaan natin ang rehimen ng Iran na makalusot dito, nagpapadala ito ng mensahe sa rehimen ng Iran at sa kanilang network ng mga teroristang proxy na ayos lang. Pwede nilang gawin ang gusto nila. Masyadong mahina ang Estados Unidos. Hindi makikialam ang Israel. Walang tutulong sa inyo. Alam mo, hindi talaga nauunawaan ng kanluran ang mga bagay na lubos na nauunawaan ng gitnang silangan. At iyon ay ang rehimen ng Iran ang nananalo sa ngayon. Nananalo sila dahil nakaligtas sila sa harap ng dalawang malalaking kapangyarihan. Israel, ang pangunahing rehiyonal na kapangyarihan, at Estados Unidos, ang pangunahing pandaigdigang kapangyarihan na may walang kapantay na puwersang panghimpapawid at pandagat. Nakaligtas sila. Ang rehimen ay buo pa rin. Ngayon, hindi natin alam kung buhay pa o patay na si Moshaба Khamenei. May mga palatandaan na hindi na siya buhay. At ang pinakabago siya nga pala na ibinahagi sa akin kahapon sa isang background na tawag sa telepono kasama si Dr. Harold Rhodes, isa sa mga mahusay na eksperto sa kulturang Islamiko, na nabanggit sa akin na ang salibing sa Tehran nakaugalyan na para sa anak ng namatay na magsulat ng liham, magsulat o mag-ukit ng liham para sa kanyang ama. At wala siya roon. Sabi nila sa Tehran na wala si Mustafa doon dahil may banta sa kanyang buhay. Talagang maraming tanong ang lumilitaw kung ang anak ng Ayatollah, ng dating Ayatollah, ay buhay pa ba o patay na. At sa katunayan, ang IRGC, ang Islamic Revolutionary Guard Corps, ang militar, itong mafia ng militar, ideological na ekstremistang mafia, ang siyang nasa kapangyarihan. Pero sa huli, nananatili pa rin ang rehimen. Meron silang mga armas, meron silang asymmetric warfare na magagamit nila. May pinaka-develop silang internasyonal na network ng terorismo at sa lahat ng aspeto, patuloy silang lumalaban. Sa tingin ko, sa maraming larangan, sila ang panalo. Dan, para sa akin, hindi mahalaga kung buhay pa o patay na si Mujtaba Khamenei. Wala namang saysay ang usapang ito. Namatay ang ama niya, pero naroon pa rin ang rehimen. At kahit patay na siya o buhay pa, hindi naman talaga magbabago ang sitwasyon. Hindi ito personal na usapin. Hindi ito tungkol kay Mujtaba o kay Ali, ang kanyang ama. Ito ay tungkol sa isang rehimen na halos 50 taon nang umiiral, malalim ang pagkakaugat at may matibay na pundasyon sa kulturang Irani at politika ng Iran. Nandyan yon. At isa itong napakalakas na ideolohiya. Pwede mong patayin si Ali Khamenei o anak niya, pero hindi mahalaga dahil nariyan pa rin ang rehimen at pundasyon. At yun ang mahalaga. Kaya sa tingin ko, alam mo, ang buong diskusyong ito ay talagang walang saysay. Walang epekto. At hindi rin ito babaguhin ang kahit ano. Kahit pa i-anunsyo nila bukas na umaga na wala na si Mujtaba Khamenei, sa tingin mo ba, alam mo, magigising ang pamunuan ng Iran at sasabihin, kailangan na nating baguhin ang ating pamamaraan. Wala na si Mujtaba. Dapat nating kilalanin ang karapatan ng Israel na umiral. Ngayon, iwanan natin ang ating mga proxy. Ngayon, magpapakita tayo ng malambot na paninindigan sa mga Amerikano. Walang magbabago. Paulit-ulit ko nang sinasabi to. Alam mo, sa loob ng maraming taon, sinasabi ko na ito. Para sa rehimeng Iranian at mga teroristang proxy nito, hindi ito tungkol sa mga particular na leader. Hindi ito tungkol sa, alam mo, hindi sila nakasentro sa mga leader o sumasamba sa mga ito. Umalis ang isang leader, may kapalit agad. Pareho pa rin ang rehimen, ideya at ideolohiya. Tulad ng sa Hamas, pinatay ng Israel ang karamihan sa kanilang leader, pero di nagbago ang Hamas. Marami sa mga leader ng Hezbollah, kabilang si Hassan Nasrallah, ay napatay. Nagbago ba yon? Wala namang nabago. Kaya itigil na natin ang usapan tungkol sa kung buhay pa o patay na si Mujtaba at kung ano ang magiging epekto nito. Walang magbabago. At sa tingin ko, ganito natin dapat lapitan ang buong ideyang ito. At sa tingin ko, alam mo, ang katotohanan na nakikipag-usap ka sa ganitong uri ng rehimen, ang pakikipag-usap pa lang sa kanila ay isang tagumpay na para sa rehimen. Kapag magsimula ka ng nakipag-usap, ibig sabihin kinikilala mo na sila bilang lehitimo. Una sa lahat, binibigyan mo sila ng pagiging lehitimo.
At pangalawa, ito ay isang pag-amin na nabigo kang makamit ang iyong mga layunin sa labanan. Napilitan ka sa huli na pumunta sa negosasyon dahil kayo, Amerika at Israel, ay nakipagdigma para wasakin ang rehimeng ito, sirain ang kanilang kakayahang militar at pigilan silang magkaroon ng mga sandatang nuklear. Sa huli, hindi ninyo ito nagawa. Kaya napilitan ka ngayon hindi lang makipag-usap, kundi pumirma pa ng kasunduan. At kahinaan. Tama. Ito ang hindi naiintindihan ng mga taga-kanluran, na sa sandaling talikuran mo ang opsyong militar at pumasok ka sa negosasyon, doon na sila nanalo. Tigilan mo na ang pagsasabi sa akin na winasak mo ang hukbong dagat ng Iran. Tigilan mo na ang pagsasabi na winasak mo ang karamihan sa kanilang mga ballistic missile. Tigil, tigil, tigil. Hindi ito mahalaga. Nanalo ang rehimen ng Iran. Nanalo ang mga proxy nilang terorista. Sa ngayon, hindi ko sinasabing di sila matatalo. Ang sinasabi ko lang, sa ganitong paraan ng, alam mo na, paminsan ay hinahainan ng insentibo at parusa, minsan ay nakikipag-negosasyon sa kanila, tapos hindi na naman, tapos ititigil ang negosasyon, tapos sasabihin na sila ay sinungaling, masasama, at walang kwenta. Dapat malinaw ang pulisya. Kailangan mong maging matatag at consistent. Huwag mong sabihin sa amin sa umaga na baka magkaayos tayo. At pagsapit ng gabi, sasabihin mo sa amin na, alam mo, sila ay mga sinungaling at walang kwenta. Pinag-uusapan mo kung paano ito sa mga Amerikano. Mensahe ito para sa kanila. Para sa mga Amerikano, dapat kayong maging consistent sa pakikitungo sa rehimeng ito. Hindi pwedeng magdobel salita dahil hindi yon epektibo. Makinig kayo, ang ibig kong sabihin, matuto kayo mula sa rehimen ng Iran. Matuto kayo mula sa mga Arabo. Sila ay napakalinaw. Sa totoo lang. Sila ay napakalinaw. Sila ay napakakonsistente. Hindi nila binabago ang kanilang mga mensahe. Alam mo, direkta lang nilang sinasabi kung ano talaga. Sa tingin ko, dito nagkakamali ang administrasyon ni Trump, ang mga Amerikano at iba pa. Kailangan mong maging napakalinaw, napakatatag at gawing malinaw talaga. Ito ang aming mga layunin, ito ang aming mga hinihingi. Tanggapin ninyo ito. Makikipagkasundo kami sa inyo. Hindi ninyo tatanggapin ang mga ito. Digmaan ito hanggang mapuksan namin kayo. Ganun dapat. Wala akong ibang opsyon. Alam mo, ano bang dapat nating isipin sa pagkadismaya ng Arabong mundo? Sa totoo lang, sa Islamikong Republika, pagdating sa tahimik nilang suporta sa Israel. Ito na bang sandali para sa Israel? Mukhang hindi na gaanong pinapansin ng mga Arabong kapitbahay ang Israel bilang matatag na puwersa sa gitnang silangan. At para sa akin, mukhang may mga pagkakataon dito na makipag-ugnayan ng tahimik. Sa tingin ko, ang Abraham Accords sa isang banda ay isang malaking tagumpay dahil sa dalawang dahilan. Una, hayagan ang mga ito. At ang katotohanan, ang mga bansang Arabo ay lalabas ng hayagan sa kahit anong sitwasyon at pipirma ng kasunduan sa Israel ay isang malaking bagay. Ang pangalawang tagumpay ng Abraham Accords ay ang mismong pag-iral nito sa pagitan ng mga bansang Arabo dahil alam nating sa pagitan mismo ng mga bansang Arabo. May tensyon at hindi pagkakaunawaan, minsan mas matindi pa o kapantay ng dati nilang naramdaman para sa Israel. Sang-ayon ako, Dan. Sa tingin ko, may oportunidad dito. Sa palagay ko, matagal nang ganito ang pag-iisip ng maraming tao sa Gulpo. Hindi ito bago. Maraming tao sa Gulpo ang nagsisimula ng mapagtanto na alam mo, ang tunay na kalaban ay ang Israel, hindi ang Israel. At mula doon, nagbubukas ito ng pinto para sa mga oportunidad na magtatag ng ugnayan para sa koordinasyon sa seguridad, kooperasyong pang-ekonomiya at normalisasyon sa pagitan ng Israel at mas maraming bansa. Umaasa kaming lahat na sasali ang Saudi Arabia sa Abraham Accords, pero hanggang ngayon, hindi pa sila sumasali. Pero naniniwala pa rin ako na may oportunidad doon. Maraming tao sa Gulf ang nakakaramdam ng banta at pakiramdam nila ay vulnerable sila. At alam mo, may basehan naman ang nararamdaman nila. Naiintindihan ko sila at tayong lahat ay makakaintindi sa kanila. At tumitingin sila sa paligid nila at nakikita nilang wala talagang dumarating para protektahan sila. Sige, may malaking presensya ng militar ng Amerika sa rehiyon, pero hindi yan sapat. Tinitingnan nila ang Israel bilang isang napakalakas na bansa, gaya na sinabi mo, sa gitnang silangan, isang bansang maaasahan mo. Sa tingin ko, may mabuti ring lalabas dito. Makikita mo rin ang paglawak ng Abraham Accords pero matatagalan pa.
Kung nais mong palakasin ang kapayapaan sa gitnang silangan at palawakin ang Abraham Accords, dapat mong pahinain at wasakin ang mga kalaban ng kapayapaan. Yung mga hayagang nagsasabi sa iyo, pipigilan ko ang normalisasyon sa pagitan ng mga Arabo at Israel. Yung mga nagsasabi sa iyo, hindi ko kinikilala ang karapatan ng Israel na umiral. Yung mga nagsasabi sa iyo, hindi namin tinatanggap ang anumang kasunduang pangkapayapaan kasama ang Israel. Walang puwang ang Israel sa gitnang silangan. Kaya. Ganito, itong equation. Pinahihina mo, sinisira mo ang kampo na laban sa kapayapaan at mapapalakas nito ang kampo na pabor sa kapayapaan sa mundo ng mga Arabo at Muslim. Ganito lang dapat tingnan ng mga Amerikano at Europeo. Simple lang. Khalid, ano naman ang Abraham Security Alliance? Ano yun? Noong Hulyo ng 2024 tumayo si punong ministro Netanyahu sa harap ng pinagsamang sesyon ng Kongreso at nakipagkita siya matapos niyang tanungin si Yehiel Leider na noon ay hindi pa ambassador pero magiging ambassador siya. Umupo siya at tinalakay ang muling pagdidisenyo ng estrukturang pansiguridad ng rehiyon ng gitnang silangan. At sinabi niya na malaki ang papel ng Israel sa paglikha ng tinawag niyang Abraham Security Alliance na ngayon makalipas ang 3 taon ay nakikita nating isinasagawa sa direktang negosasyon kay Pangulong Youssef Aoun ng Lebanon. Isang sitwasyon sa Syria sa kabila ng panghihimasok at banta ng Turkey sa rehiyon. Ngunit mas maganda ang kalagayan sa ngayon sa Syria. Ang UAE, napakagandang relasyon kung ikukumpara sa loob ng ilang taon. Ngunit tiyak na maganda ang ugnayan. May mga posibilidad sa Saudi, Morocco. Nakikita mo ba ang posibilidad na maisakatuparan ng pananaw ni Netanyahu na lumika ng bagong estruktura ng seguridad na maaari nating tawaging Abraham Security Alliance laban sa mga Chino, laban sa mga Ruso at laban sa rehimen ng Iran? Naniniwala akong may maraming nangyayari sa likod ng eksena. Naririnig natin ang tungkol sa kooperasyon sa seguridad at alyansa sa seguridad, pero naniniwala akong may mas malalim pa rito. Naniwala akong marami pang bansang walang relasyong diplomatiko sa Israel ang kasali rito. At magandang balita ito. Paano natin ito ilalantad sa publiko? Kapag naging lantad ito, mahihikayat din ang iba na sumali na napakaganda. Magpapadala ito ng positibong mensahe na ayos lang makipagtulungan sa Israel na katuwang at hindi kaaway. Tingnan natin kung paano ito mangyayari. Sa tingin ko, maganda ang pag-unlad nito. Ito ay isang bagay na talagang umiiral. Ironic nga, kailangan nating pasalamatan ang rehimen ng Iran at ang kanilang teroristang network sa pagpapatibay ng pagkakaisa, paglapit ng maraming Arabo at Muslim sa Israel at pagtulong sa pagbuo ng seguridad. Sa tingin ko, higit pa ito sa seguridad, pati na rin sa ekonomiya. Ito ay pagbabahagi ng intelihensya. Maraming bagay ang nangyayari. At gaya ng sinabi ko, ito ay isang positibong bagay. Pero para magtagumpay ito, gaya ng sinabi ko, kailangan ng napakatibay na posisyon mula sa mga Amerikano at mga Europeo laban sa rehimen ng Iran at sa kanilang network ng mga proxy. Kaya kung gusto mong makita ang alyansang ito, tinatawag ko itong isang banal na alyansa. Siya nga pala, isa itong napakagandang alyansa. Mahalaga ang alyansang ito sa katatagan at seguridad ng gitnang silangan. Para maging matatag at hayagan ng alyansang ito balang araw, kailangan mo ng suporta, lalo na mula sa Estados Unidos. Hindi ko muna isasali ang mga Europeo ngayon. Madalas ko silang mabanggit pero ang tinutukoy ko ay ang kanluran. Ngayon, mahalaga kung paano haharapin ng administrasyon ni Trump o ng US ang sitwasyong ito. Itigil na ang pagpapadala ng mensahe ng kahinaan. Simulan ninyong magpakita ng tapang at igiit ang inyong paninindigan. Itigil ang konsesyon. Maging matatag. Ito lang ang paraan para labanan ang mga jihadist na ito. Walang pagkakaiba ang rehimen ng Iran sa Hamas, Hezbollah, Houthis, Al-Qaeda at ISIS. Pinagsasama-sama ko silang lahat. Lahat sila ay napakadelikado. Lahat sila ay lubos na nakatuon sa isang delikadong ideolohiya. At lahat sila ay may iisang layunin. At yon ay ang puksain ng Israel at palitan ito ng isang estadong Islamista. Nagsisimula ito sa Israel at umaabot sa ibang bansa. Ito ang hindi naiintindihan ng mga taga-kanluran. Ang mga kaaway ng Israel ay kaaway din ng Amerika at kanluran.
Kawili-wili na kung susundin natin ang sinasabi mo, wala talagang malaking estratehikong pagkakaiba sa tinatawag na Palestinian Authority na sa totoo lang ay muling anyo lang ng Fatah. Na ang Fatah, syempre, ang pangunahing paksyon ng Palestine Liberation Organization. Ang PLO na siyang talagang lumagda sa tinatawag na peace agreement noong 1993 na sa madaling sabi ay isang kasunduang balangkas sa pagitan ng Israel at ng PLO. Pero ang sinasabi mo ay nasa estratehiya kung isasantabi ang ilang mararahas na tactical na pagkakaiba ng mga pamamaraang ito. Pare-pareho lang naman sila ng layunin. Sino ang tinutukoy mo? Ibig ko sabihin, kung titingnan mo si Mahmoud Abbas, isang taong gulang, tinatawag siya ng kanluran bilang isang taong mapayapa. Hindi siya nanawagan ng suicide bomber, pero sinasabi niyang ipaghihiganti ang dugo ng Al-Aqsa at lalabanan ang mga Hudyo. Ibig sabihin, ginamit ni Haji Amin al-Husseini ang parehong wika mula pagpasok ng siglo hanggang 1930 at 30 sa Berlin kasama ang mga Nazi. Kaya sa tingin ko, nililin lang ng kanluran ang sarili nila sa pag-iisip na kung ang mga kausap nila ay nakasuot ng Brooks Brothers na suit at kurbata at hindi nagsasalita. O mukhang sina Abu Muhammad al-Jawlani o Osama bin Laden o Ali Khamenei, iniisip nila na sila ay tunay na mga mapayapang tao. Laging epektibo ang estratehiya ng mga Palestino dito. Sabihin mo lang sa taga-kanluran ang gusto nilang marinig at agad kanilang yayakapin, bubuksan pa ang kanilang pitaka at sasabihin, heto ang pera. Ganon din ang Palestinian Authority. Ginamit din ni Yasser Arafat ang paraang yon. Natutuhan niya na kung sasabihin mo ang tamang mga bagay sa mga Amerikano at Europeo, alam mo, mapupuno ang iyong kaban ng salapi. Oo, Maganda ito para sa negosyo. Oo. napakaganda nito para sa negosyo. Totoo, naging isa siya sa pinakamayayamang Palestino, kung hindi man isa sa pinakamayayamang Arabo sa mundo. Si Mahmoud Abbas ay sumusunod sa direksyong iyon, ngunit dalawang mahalagang punto. Halos walang saysay ang Palestinian Authority ngayon. Walang nagseryoso sa kanila dahil mahina sila. Halos corrupt na sila. Pasensya na, sobrang corrupt sila at halos bangkarot na. Sa pera, hindi sila nagbabayad. Dahil yon sa pagtigil ng mga bansang Europeo at Amerika sa kanilang taunang bayad. Dahil sa mga bayad sa pamilya ng mga bilanggo at sa pay for slay, ang bayad sa pagpatay at iba pa. Pero gaya ng sabi ko, mahina ang autoridad ng Palestina at hindi na mahalaga. Wala nang seryosong pumapansin sa kanila. Karamihan sa mga Palestino, gusto na ring magbitiw si Mahmoud Abbas. Hindi sila itinuturing na kapanipaniwalang alternatibo sa Hamas, na mas popular dahil sa korupsyon at maling pamamalakad ng autoridad ng Palestina. Ganyan na talaga ang sitwasyon dati, pero ayaw makinig ng mga taga-kanluran. Ang akala ng mga taga-kanluran na kapag si Mahmoud Abbas ay hindi sangkot sa terorismo at kung tama ang mga sinasabi niya, ayos na, partner siya sa kapayapaan. Hindi siya partner sa kapayapaan. Una sa lahat, wala siyang kredibilidad sa sarili niyang mga tao. 71 na siya. Nasa ika-21 taon na siya ng 4 na taong termino sa pwesto. Nahalan siya noong Enero 2005. Nandiyan pa rin siya at inihahanda na ang anak niyang si Yasser Abbas bilang kapalit. At pangalawa, ibig kong sabihin si Mahmoud Abbas, okay, maganda ang sinasabi niya sa Ingles, pero sa Arabic, ibang-iba ang mensahe. Ang mensahe sa Arabic na nanggagaling kay Mahmoud Abbas at sa Palestinian Authority at sa media ng Palestinian Authority at ng iba pang mga leader ay napaka-negatibo. Patuloy nilang tinitingnan ng Israel bilang kaaway. Hindi inilalarawan ng Israel bilang posibleng katuwang sa kapayapaan. Hindi ko sinasabing bawal batikusin ng Israel, pero binabawi ng Palestinian Authority at iba pa ang lehitimasyon ng Israel at dinidemonisa ang mga Hudyo, kaya hindi na makitang nakikipag-usap ang Palestinian Authority sa isang Israeli. Kaya paulit-ulit tayong ganito. Mayroong isang bagong halal na miyembro ng Palestinian Revolutionary Council na anak ni Saeb Erekat, ang negosyador. Ibig kong sabihin, nakagawa raw siya ng malaking kasalanan sa paningin ng maraming Palestino kamakailan. Sabi niya, para maisulong ang salaysay ng mga Palestino, sa tingin ko, dapat nating ituon ang ating mga mensahe sa publiko ng Israel. Ngayon, inaakusahan siya ng pagtataguyod ng normalisasyon at pagiging traidor.
May nananawagan na siya ay arestuhin at ipadala sa kulungan. Ang ginawa niya ay nagsabing dapat kausapin ang publiko ng Israel. Pero hindi niya sinabing gusto niya magbigay ng konsesyon. Hindi niya sinabi na naniniwala siya sa karapatan ng Israel na umiral. Ang sinabi niya ay makakabuti sa mga Palestino. Kausapin natin direkta ang publiko ng Israel. Okay lang silang kumbinsihin kasi kailangan nating mahikayat sila. Pinapakita nito kung gaano kalawak ang radikalisasyon ng kasaysayan ng mga Palestino. Sino ang may kasalanan dito? Sina Mahmoud Abbas at ang Palestinian Authority. Hindi nila binabago ang mensahe nila, napakasama ng pananalita nila. Talagang laban ito sa Israel. At ito ang nagtutulak sa mga Palestino sa huli sa yakap ng Hamas at ng mga jihadista. Talagang isa itong aral tungkol sa mga kultura sa gitnang silangan na pinag-uusapan natin dito. Babalik tayo ngayon sa usapin tungkol sa Iran. Mukhang wala talagang ibang opsyon, kundi wasakin at buwagin ang rehimen ng Islamic Republic. Ginagawa na ito ngayon ni Trump sa pamamagitan ng pag-atake sa mga daungan sa kahabaan ng Persian Gulf, Straits of Hormuz at Gulf of Oman. Kung titingnan mo ang mga pag-atake sa daungan ng Bandar Abbas at Bushehr, lahat ng ito at mga 6 pa na iba pang lugar na gusto niyang sakalin sila sa ekonomiya, pati na rin sa militar at tigilan silang gumawa ng anumang totoong aksyon laban sa Strait. Sa tingin ko, pwede natin itong tawaging Trump Strait Strategy. Alam mo, gaano kaya ka-epektibo yon sa pananaw mo kumpara sa mga nangyari na? Binumba na nila ang Navy hanggang sa wasak. Binumba na nila kung anumang Air Force ang meron sila, pero nananatili pa rin ang rehimen. May argumento ba na pwede mo talagang pisilin sila, sakalin sila sa ekonomiya, na pwede kang magdulot ng panloob na pagbagsak o tuluyang pagbagsak? Dan, sa palagay ko, alam mo, hindi ako military strategist o eksperto. Pwede mong wasakin ang Navy, pwede mong wasakin ang kahit ilang base militar na gusto mo. Sa huli, kailangan ng panahon. Ang tanging paraan ng pagpapalit ng rehimen ay pahinain ang rehimen hanggang lumakas ang loob ng mga karaniwang Iranian na mag-alsa. Ito lang ang paraan. Dapat mga Iranian ang magpatakbo. Sa tingin ko, winawasak mo na ang kanilang lakas militar. Dapat palakasin ang ekonomikong parusa laban sa kanila. Ngunit kailangan yun ng panahon. Ang ikinababahala ko, hindi ko pa rin nakikita ang mga lokal na puwersa na nagsasabing gusto nilang mag-alsa o maglunsad ng kudeta laban sa rehimeng ito. Wala pang senyales nito. At iyon ang kinababahala ko. Handa na sanang gawin yon ng mga Kurdo. Pero ang pagkakaintindi ko, pinilit ng mga Amerikano dahil sa mga Turko na patayin ang buong inisyatibang iyon. Nangyayari talaga yon sa hilagang Iraq sa mga autonomong lugar ng mga Kurdo at mayroong libu-libong armadong Kurdo sa hangganan ng Iran at Iraq. Handa na silang magsimula, umaasa na makakalika ng domino effect sa loob ng Iran. Pero hindi yun nangyari sa kasama ang palad. At ang magagawa lang natin ay umasa na, alam mo, ang pressure na militar at pang-ekonomiya sa rehimen ng Iran ay magpapahina dito. Hanggang dumating ang araw na sabay-sabay lumabas sa kalsada ang mga Iranian, magsasagawa ng kudeta at tapalitan ang rehimen na ito. Wala akong ibang nakikitang alternatibo. Wala akong nakikitang ibang paraan para mapatalsik ang rehimen na yon, kundi daldagan pa ang pressure militar. Kailangan ding pataasin ang pressure na pang-ekonomiya at hindi, alam mo na, magpadala ng magkaibang mensahe. Minsan gusto mong pumirma ng kasunduan, tapos bigla mong aayawan at sasabihing walang bisa. Hindi ganoon ang sistema. Dapat kang maging consistent sa pakikitungo sa mga terorista at jihadist dahil ito lang ang paraan para makuha ang tiwala ng mga Iranian at iba pang tao sa gitnang silangan na tutol sa rehimeng Iranian at sa mga proxy nito. Ayan, konsistensya, determinasyon, Kaliwanagan. determinasyon at estratehikong pagtitimpi. Tiyak. Iyan ang gitnang silangan na yon. Iyan ang estratehiyang dapat gamitin laban sa Islamikong Republika.
Iyan ang naiintindihan ng karamihan sa mga Arabong Muslim sa gitnang silangan at sa palagay ko, mas naunawaan din ito ng Israel. Ibig kong sabihin, matagal nang nakikipaglaban ang Israel sa walang katapusang digmaan, kahit na may mga taong hayagang tumututol sa punong ministro at sa Israel sa digmaan. Pero ito ang paraan para mabuhay at umunlad sa rehiyong ito kung saan ang walang katapusang digmaan ang pamantayan, hindi ang eksepsyon. O sige, Khalid Abutame, tapos na ang oras natin para sa episode ng Our Middle East, Al-Shap Al-Awsat Lana. Inaabangan ko na agad ang susunod nating episode. Salamat, Dan. Salamat.